Bakit po kayo iniwan ni Mrs.? Dahil po dun sa sir, pagsasama niya sa tracking, pumasok siya bilang checker. Ay sus. Nako. So siya ang checker. Opo, siya yung pong checker. Chine-check niya si lalaki. Hindi ko po alam sa kanya. Chine-checkmate. Hindi ko sir boyfriend, sir. Pinagsisilosan niya lang. Kaya sinabi ko na lang sir na boyfriend para pigilan niya na lang din po ako, sir. Pero doon sa picture mukhang mag-boyfriend kayo dahil sweet kayong dalawa. Pinapaseres niya lang kasi po yung dati niyang asawa kasi po nanggugulo din po sa kanya. Pag nakatingin sa iyong mata, ang mundo ay kalma. Ngayong nandiyan ka na, di nagmamadali, ikaw ang katabi. Ma'am naman, talagang mag-ano kayo, magdag-alay pa kayo ng kanta para sa isa't isa. Ganito po, seryoso na po ako, hindi na ako magbibiro. Tutulungan ko po ito si Sir, kontakin po yung mga pulis, dala-dala yung marriage certificate ninyo. Pag na-tsempuhan po namin kayong dalawa magkasama, especially kung magkapatong, pareho kayo mahuhuli. Guess nyo po. Pangalawa, gagawin ko po lahat na magagawa ko na ilalaban po sa DSWD at kung korte kinakailangan na yung baby ay hindi muna mapupunta sa iyo hanggat hindi ka nagbabago kasi po hindi ka karapat-dapat maging nanay sa ngayon. Tama, idol. Opo, sir. Ginibab ko lahat para sa'yo, pero bakit yan dito mo ako? Nagkasakit lang ako, tapos Ano sakit nyo po, Sir? dialysis patient po ako, idol. Sige, Sir, ipa-dialysis kita kung bahala. Cheryl May, Opo. iiwan mo itong si Angelito. Milito. Kung hindi, siya ay magsasampa ng kaso. Alin po doon, pipiliin mo? Sige sir, uwi na lang po ako. Pero hindi na tayo magsasama sa isang bubong. Yun yung kondisyon ko naman. Ikaw ang aalis din sa bahay. Ay, wag na Uwi ka lang. Sa kapatid mo. Sasampa na lang ako ng kaso. Sige, Sir. Magagamot kita, Sir, ha? Sige po, idol. Pati yung salamat. anak nyo. Tapos pangalawa na lang itong misis mo. Tulungan kita sa medical, financial, tulungan ko pati anak mo. Sige, Salamat, Sir. Idol. Magandang araw po, Sir Arnel. Nandito po kami para malaman una, ano ho ang nangyari sa kaliwa po ninyong kamay? Bakit namamaga? Pina-check ko po to sa sa vascular. Bali hindi daw maka-flow yung tubig na pag pumunta rito hindi na po siya makabalik. Kaya kailangan ng doktor na yung part dito ng ugat ko kailangan maoperahan para yung flow ng dugo maging tuloy-tuloy po. Pero nabanggit po ninyo nung una na kayo ay dialysis patient. Ito yung nagkasugat na ako, na aksidente ako nito kaya hindi po siya gumaling. Kasi hindi na nga maka-flow yung dugo dito. Kaya parang hindi na siya totally maghihilom. Kaya kailangan talaga maoperahan para gumaling po. Ilang buwan na ho na ganito ang sitwasyon, sir? Siguro mga isang buwan na mahigit. Pero ilang taon na ho kayo nga nagda-dialysis? 4 years na po. 4 years. Yes Ano po. ho ba ang nangyari? Ba't po kayo na-dialysis? Yung pinagmulan talaga ng sakit ko nung pag-abroad ko po sa Saudi. Yung tubig po kasi nila doon, mataas yung sodium content. Kaya doon nagsimula na nagka-problema ako sa kidney. Ang doktor nyo po na mag-oopera ay sa NKTI din? Yes po. Yes po. Ano siya po, vascular po sa mga ugat. Po kayo nakaschedule na maoperahan? Totally ma'am, ang sabi niya sa akin, pag nakaano na po ako ng GL, makaipon na ako ng GL doon sa amount na binigay niya, kung sana po ako pupunta sa kanya, tsaka maano na po, Operahan opo, ka na. opo. Magkano daw po ang guarantee letter na kailangan? Ang nakasulat doon sa ano ko po, 200K na guarantee letter yung hinihingi na po sa akin para maayos po yung ano ko, kamay ko. Ano ang reaksyon mo nung nabanggit ni Idol na hindi lang doon sa unang nabanggit mo na reklamo, kundi tutulungan ka rin na maoperahan? Sige. Ayun po, masayang-masaya ako kay Idol Rapi na hindi po ako nagkamali lang nilapitan. Na agad naman niya binigyan pa kami ng tulong. Sa ngayon po, ano ho ang balita ho sa inyo ni Mrs.? Ay wala na po. Talagang malabo na. Talagang pinakita niya rin sa akin na wala na talaga akong ano sa kanya. Bali, inaano ko na lang yung kung ano yung plano ko na para sa kanya. Yun na lang po. Ano po ang trabaho niyo ngayon, sir? Sa ngayon ma'am, wala pa akong trabaho kasi ganito na po sitwasyon ko. Naging OFW ako tapos nung pag-uwi ko, bali trabaho po ako sa kapatid ko. Sa karnihan po, sa meat shop. Bakit tumutulong po ako sa mga paninda niya po. Simula noon na tas nagkasakit na ako, bali tumigil na po ako sa pagtatrabaho. Sa ngayon po, nasaan ang anak po ninyo? Ano sa school po ma'am? Sino ang katuwang mo? Kasi nabanggit mo, wala kang trabaho ngayon, tapos nag-aaral yung bata. Sino ang katuwang mo? Kapatid ko po. Mga kapatid ko po. Tinutulungan ako ng mga kapatid ko na may raos kami sa pang-araw-araw namin.
Pero ngayon sir, wala ho ba kayong balak na magkasundo para ho sa anak ho ninyo na magkabalikan? Wala na po. Buo na po decision ko. Gawin ko rin yung para sa akin bilang asawa. Kasi pinagmamalaki yan na papel lang daw yung kasal namin eh. Kaya nga siguro nagawa sa akin yun kasi hindi niya ako na-respeto bilang asawa niya. Kayo ho sir, mahal niyo po ang asawa niyo. Mahal ko sa mahal, ma'am. Sorry. Halos mapudpud na yung tuhod ko sa kakano sa kanya na magbago siya. Pero wala eh. Lumuhod kayo? Yes po. Halos sumuha ako ng dugo na magbago lang siya para sa anak ko. Pero wala eh. Wala akong nakita pagsisisi sa kanya. Bago ako nagkasakit, ma'am, lahat ng sweldo ko binibigay ko sa kanya. Wala siya naging problema sa akin. Wala rin siyang trabaho nung time na ako yung tatrabaho kasi ayoko nga rin magtrabaho siya para sa anak namin. Nakita namin malaki yung pagmamahal po ninyo sa inyong asawa na hanggang kaya na maisalba ay talagang ginagawa ho ninyo. Ngayon po, nabanggit ni Idol, priority natin talaga yung kalusugan ho ninyo, no, na nabanggit naman ni Idol na tutulong po kami para maoperahan po kayo ng saglit, hindi na ho kayo mamroblema pa. Maraming salamat, Idol. Saludo ako sa iyo. Idol Rapi, maraming salamat po na matulungan niyo po ako sa pagpa-opera ng kamay ko. At lalo-lalo din po sa pagpapasettle sa barangay ng asawa ko kung ano po yung pwede namin pag-usapan doon. Maraming salamat po, Idol. Di ba po nag-usap na po kami na kapag dating po sa bata magiging okay kami. Pero po ano po sinabi niya, huwag ka nang pumunta dito, huwag ka nang magpapakita kahit kailan, pangil sa pangil. Ganun niya po ako. Syempre hindi na rin po ako nag-ano doon kasi mamaya anong gawin niya na po sa akin. Pagdating doon, bunganga pa rin siya ng bunganga. Tapos nagugulat na lang po ako, gabi, hindi ako tumatabi sa kanya kasi nga yung mental health ko rin, natatakot din ako. Pagising ko, nasa ulo ko na siya. Siyempre, hindi ko rin masasabi kung anong pwede niyang gawin sa akin habang tulog ako. Tapos yung pinaka-worst cup, yung namimersa na siyang gano'n, may mangyari sa amin yung nanghaharas na siya. Ay, siyempre, gano'n na nga kami sitwasyon, nasa magulo pa kami, tapos gano'n po. Kaya sabi ko sa mga pinsan ko, mababaliw ako dito. Sabi ko, sunduin niyo na muna ako. Kasi sabi ko, mag-iisip-isip muna ako kung may mangyayari pa ba or maano na talaga kasi doon po ako na-trauma eh. Yung pag-ising ko, pag tingala ko, nandyan siya sa akin, nakatingin, hindi ko alam kung anong pwede niyang gawin sa akin. Nasasabi niya po, oo, hindi niya po kayang saktan. Pero hindi natin masasabi yung galit niya, nandyan pa rin. Paano pag bigla niya akong saksakin? Doon po ako natakot, kaya sabi ko sa mga pinsan ko, magpapasundo na lang po muna. Malabong-malabo yan sa sinasabi, Kap. Kahit kailan nagkamali ka ba sa akin, isampal, nakatikim ka ba sa akin? Yun nga, syempre yan hindi ay natin mo sa masasabi. utak mo, hindi ka nga natakot doon sa lalaki na sinamahan mo isang buwan. Sa akin natakot ka, 9 years tayo nagkasama, nakatikim ka ba sa akin? Kung noon pa kita sinaktan, noon pa, na nagkamali ka, yung sinasabi mo saksakin kita, magagawa ko sa'yo yun. Hindi natin maano yung takbo ng utak mo. Talagang nagdadrama ka lang. Hindi ako nagdadrama. Dahil gusto mo makuha yung ano mo. Hindi ako nagdadrama. Kahit kailan, hindi kita sinaktan. Noon bang nagharap kayo kay Tulfo, tapos na relasyon mo doon sa lalaki? Tinapos ko po, umalis po ako agad doon. Kasi nga gusto ko rin sana i-serve, May ebidensya ako na may communication pa rin sila. Oh, Paano? hawak ko yung yung cellphone ng lalaki. May nilagay ako doon na kung ano yung pinag-uusapan nila maano sa cellphone ko. Alam ko 'yan. Tinapos ko May na. ano pa rin sila hanggang ngayon. Kaya lang ngayon wala silang communication dahil yung pinsan niya doon wala nang wifi ngayon. Pero itong buwan na to, tuloy-tuloy. Nakipag-video call pa sa doon. Ano sila sabi ng magbabago? May relasyon pa rin sila, Kap. Hanggang ngayon, isang account lang ang gamit nila. Pinagsabihan pa nga yung lalaki ng kapatid niya, pag hindi kayo tumigil, ako mismong papadampot sa'yo. Ano sagot mo sa kapatid mo? Wala kayong pakialam sa sa buhay ko. Kahit pamilya niya, walang ano sa kanya ng pamilya kasi nga matigas yung ulo niya, kahit magulang niya, hindi siya nakikinig sa magulang niya. Halos, Kap, ang ko sa'yo, inano ko sa magulang niya na patulungan mo ako na magbago ang anak mo. Kasi nakikita ko nasisira ang buhay. Natuto na nag-garil, natuto uminom. Gusto mo pa nga magsabu eh. Ay, niloloko lang kita noon para tigilan mo na ako. Dahil yung kasama mo, adik. Hindi addict. Sige, ipa-drug test mo. Ano ba ako sa'yo? Ang sinasabi mong kasal na
sasabi mo na papel lang yung pinaghahawakan ko. Insulto sa akin yun, hindi mo ko nirespeto bilang asawa mo. Ito na lang, wala na yun. Sige, ito na, sorry na kung ano man mga nagawa ko. Yung sa akin na lang po sana kapahabol ko, ako na bahala mag-provide sa anak ko. Hindi. Yun na Kasi- lang wala po. Kasi Kasi sa kahit- akin hindi ko masasagot yan. Kasi si Sir lang ang kailangang sumagot nun. Dahil unang-una, nasa kanya ang bata. Pangalawa, yun nga, nagloko ka. Oo. Eh, Eto, siya na lang ang makakapagsabi sa iyo kung pinatatawad ka niya, tapos yung bata pwede mong dalawin, yun ang... yun nga po. Wala na ako, Dok. Akap, tapos na ako dyan. Lahat ng pag-ano ko sa kanya, binigay ko na sa kanya. Maraming pagkakataon. Dinala ko pa sa kay Tintin na, huling pagkakataon. Lumuhod ako sa kanya, andyan si Tintin. Na, iwanan mo na yan. Kami ang piliin mong pamilya. Pero ano pinili mo? Lalaki mo, di ka nakinig sa akin na masisira ang buhay mo. Masisira ang buhay natin. Nakinig ka ba? Kasi nga, ang gulo na natin. Alam mo kasi ikaw ang nagpapagulo. Pinapaalis kita dyan. Yun lang ang gusto ko mangyari sa'yo, na umalis ka dyan. Ano, nakinig ka ba sa akin? Yun lang talaga ang time na magulo tayo. 2 buwan, isang buwan na yan na halos magulo tayo. Kasi nga may nakikita ako hindi tama sa inyo. Ito lang. Hinahatid kita, sinusundo ka ng lalaki mo, pumupunta ka sa bahay nila. Alam ko yun. Ako, minamanmanan mo, minamanmanan din kita. Ito lang din man. Kung hindi ako nagtrabaho, may ipoprovide ka ba? Yun lang din yung inaano ko. Siyempre, nakakahiya din, Kap, na umasa lang kami ng umasa sa kapatid niya. Ilang years na din po akong Yun, Mayor, ang pagtatrabaho mo, wala akong problema doon. Yung kalukuhan mo, yun ang inaano ko. Yun nga yung hinihingi. Kaya nga sabi ko nga sa'yo noon, umalis ka dyan, maghanap ka ng ibang trabaho. Kung mahal mo kami ng anak mo, kung kami ang priority mo, umalis ka dyan. Ano, nakinig ka ba sa akin? Puro lahat panunumbat ang ano mo sa akin. Pinagmamalaki mo yung lalaki mo na siya nagpo-provide sa'yo ng ano mo. Kaya nagtataka ako bakit nagtatrabaho ko dun sa truck, siya nagpapasweldo sa'yo. Kahit pangalan mo dun sa truck na yun, wala ka pangalan. Kung ma-aksidente ka, ano mangyari sa'yo? Saan kita habulin? Ano sasabihin ko sa pamilya mo? Na pinatatrabaho kita dyan? Ikaw mismo ang pumasok dyan. Isa pa siguro, Kap, napagod na din siguro ako. Kasi sa simula po nung nagkasakit siya, Kap, ako din halos nagpo-provide sa amin. Oo, nagbibigay yung kapatid niya. Sustento lang O po bakit? Dahil sa sakit ko yun, nagkakapera yun kami. nga. Nagkakapera din tayo sa sakit ko. Yung kinukuha ko sa mga, sa gobyerno, binibigay ko rin sa inyo yun. Hati tayo dun. Kaya nga, hindi pa rin sa... Never ka naghirap, kahit si papa mo, si ano mo, mga pamilya mo, never ka ba, naghirap ka ba sa akin? Lahat yan, hindi, yung pang dialysis ko, ang kapatid ko nagpo-provide sa akin, wala kang naging problema doon. Yung pang-ilan natin na pang-ulam niya sa loob ng bahay, binibigay sa atin ng kapatid ko, para wala tayong maging problema. Pero anong ginawa mo? Pero sa loob na ba ng ano na yun, wala akong naitulong sa... Alam ko, meron nga. Kaya nga, ang point ko lang doon sa panahon na yung talagang magulo tayo, yun lang ang pinupoint ko sa'yo, umalis ka dyan dahil masisira ang buhay mo. Kaya talaga, sino ba sumira ng buhay mo? Ako? Hindi ako sumira ng buhay mo. Huwag mo isisit sa akin na sinira ko yung buhay mo. May lahat ng pangaral ko sa'yo, pati magulang mo, humingi ako ng advice na matulungan ka, na magbago ka. Anong ginawa mo? Matigas yung ulo mo. Pinaglalaban mo pa yung lalaki, pinagmumukha mo pa akong tanga. Kaya nga sabi ko sana, nang babalik ako sabi ko, ano ko ulit yung sarili ko, mag-apply po ako ulit ng trabaho. Kasi ako na po bahala mag-provide sa anak ko. Yung sa amin, kung ayaw niya na, kung wala na talaga, wala na ma'am. Yung sa akin lang sana po, yung bata na lang talaga. Kasi katulad po kanina, yung anak ko po, ayaw talaga pumasok na school. Umiiyak po talaga siya na wag siyang papasukin. Sabi ko, pumasok ka, babalik ako. Sabi ko, maghahanap lang ako ng work. Yun lang din inaano ko, ma'am. Makapagtrabaho lang ako ulit. Para may pag-provide na po ako sa anak ko. Kasi hindi ko pwede iasa sa mga kapatid niya yan. Mga kapatid niya po may sariling pamilya rin eh. Anak ko ba, idadagdag ko po ba sa kanya? Ernel, sorry man kung ano man nagawa ko. Buong pusong pinagsisihan yun. Pero sana, yung para sa bata, wag mo naman ipagdamot sa akin yun. Kasi si Talia lang talaga yung habol ko na lang talaga. Kasi mahal ko yung anak ko eh. Totoo lang, sobrang mahal ko yung anak ko. Kaya nga sabi ko sa'yo, makapaghanap ako ng trabaho, wala ka nang poproblemahin. Pagbigyan mo, magkasama kayo sa isang bahay, parang katulad pa rin ng dati na kayong pamilya, buo. Ngayon, kung sakasakali, nagawin niya uli yun, at saka na natin uli, total, handito, magpipirmahan kayo, di saka na. Tsaka mo uli ituloy yung kaso. Gusto mo pagbigyan siya ng 1 buwan, tingnan natin kung magbabago. Sige. Mama, i-obserbahan ka daw ni sir. Okay ba sa'yo? Okay po, okay po.
Nag-usap na po kami sa barangay ng asawa ko na bibigyan ko pa siya ng na magbago. Na ipapakita sa amin ng anak ko. Pagka hindi po, tutuloy ko yung kaso. At maraming salamat po, Idol, na mapaopera po yung kamay ko. Maraming salamat po. Thank you din po, Idol, kasi binigyan din po nila ako ng chance na makabawi muna sa anak ko. Kahit yun na po para sa pagsasama namin para na lang po sa anak ko, may banding ko lang din po sila minsan. Yun lang din po yung hinihingi nila na sa akin na magsama-sama kami. Yun lang po, thank you. Tukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw. Idol Rafi, nandito tayo ngayon sa National Kidney and Transplant Institute kung saan ay kasama natin si Sir Arnel. At gaya po, Idol, nung naipangako po natin sa kanya, natutulungan natin siya sa kanyang operasyon, sa kanyang kaliwang kamay, ay hawak na po natin yung guarantee letter mula po sa ACT-CIS Party List sa office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Ito po, Sir Arnel, tulong po ni Idol Rafi at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACT-CIS Party List. Ito po para maoperahan na kayo, mabayaran nyo po lahat ng hospital bills, ng gamot, laboratory, lahat ng kakailanganin po o babayaran sa hospital ay sasagutin na po ng ACT-CIS Party List. Ito po ay nagkakalaga ng 150,000 pesos. Hawakan nyo po, sir. Yan. Maraming salamat po, Idol Rafi, na matulungan niyo po ako sa operasyon ko. Maraming salamat po. Hindi po ako nagkamali na nilapitan po. Maraming salamat po, Idol. Maraming salamat din po sa ACT-CIS Party List saka kay Congresswoman Jocelyn Tulfo po. Maraming salamat po. So yun, Idol, after na ma-air Sir Arnel, inasikaso agad natin yung kanyang guarantee letter para talagang agad-agad matignan na siya at maoperahan na, ma-schedule na siya. Idol Rafi and Congresswoman Jocelyn Tulfo, maraming po sa GL na binigay sa akin na para po sa operasyon ko po. Na nakakahalaga po ng 150,000 na GL. Maraming salamat po. At sa ACT-CIS Party List po, maraming salamat po. Rapi Tulfo, isang taong hindi. Idol Rafi, nandito tayo ngayon sa De Los Santos Medical Center at kasama natin si Sir Arnel. At babayaran natin ngayong araw yung kanyang balanse pa sa hospital para dun sa naging operation niya na kidney transplant. Sir, kamusta po kayo? Okay naman po. Ano po yung operation po na naisagawa po dito sa hospital? Bali yung yung kidney transplant ko po. Kamusta ang pakiramdam ninyo? Okay na po. Back to normal life na po. Magkano po, sir, ang babayaran niyo po o kulang niyo pa po sa hospital? Nasa 131 po, 1,000. So, Idol Rafi, hawak na natin ngayon yung 131,923 pesos para hindi na iisipin ni Sir Arnel kung saan niya kukunin yung babayaran niya. So, matotal, sir, magkano pong inabot ng hospital fees po ninyo? Nasa 700K. Bali yung balance ko po is 600K before. Kaya po, nakahingi po ako ng ibang tulong din po ng guarantee letter. Kaya po, medyo nabawasan ng konti. So, ito na lang po talaga, sir, ang kakailanganin. Opo. Kasi, syempre, may trabaho po ba kayo ngayon, sir? Wala pa po. Kamusta po ang sa kamay po ninyo, sir? Okay na po. Naoperahan na. Opo. Salamat kay Idol. Ayan. Opo. Sige, sir. Hawakan niyo po. Ito po yung pangbabayad po natin ngayong araw. May mga bagay kayo, sir, na hindi nagagawa noon. Kasi una nakita namin namamaga yung kamay ninyo. Tapos may dialysis patient pa po kayo. Ano po ang pagbabago sa buhay niyo ngayon? Parang normal life na po talaga, ma'am. Opo, balik na sa normal. Na kaya niyo na po na makahawak. Yes po. Ayan. Opo. So, hindi na problema. Noon, una po nangingitim na namamaga. Opo. Okay, so eto ngayon, okay na. Opo, nag-light na siya. Hindi na siya sobrang itim before na sobrang itim po. Idol Rafi, maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa akin. Lalo na po yung tinulong niyo sa akin sa NKTI para sa operasyon ng kamay ko na 150K na guarantee letter po. At ito rin po yung balance ko po dito sa De Los Santos para sa operation ko dahil sa kidney transplant ko po na 131K. Maraming salamat po, Idol, sa tulong niyo po. Sana marami pa kayong matulungan kagaya ko. Salamat po.